Access Check, isang tool na maaaring i-verify ang pagiging tunay ng PhilID o ePhilID. Kasabay ng InfoDrive, nag-aalok din ang PSA ng registration at issuance services ng ePhilID sa mga dadalo sa programa. Sinabi ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General, matapos makamit ang 81 milyong registered person. Pinapalakas naman ito ang InfoDrive at education activities. Hanggang Nobyembre 17, pumalo na sa 42,406,247 ePhilIDs ang naibigay sa registered person sa buong bansa. 1,312,047 sa mga ito ang downloaded na. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Sa iba pa mga balita, magbibigay ang Department of Labor and Employment ng tulong pinansyal sa higit 80,000 benepisyaryo. Ito'y bilang bahagi ng ipinagdiriwang sa kanyang ika-90 anibersaryo. Sinabi ni Labor Undersecretary Benjo Benavides na magbibigay ang kagawaran ng livelihood assistance sa mga kapital para makapagsimula ng negosyo ang higit sa 10,000 benepisyaryo. Aniya, naglaan ang DOLE ng halos 2 milyong piso para sa nasabing hakbang. Para sa tunong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program, sinabi ni Benavides na magbibigay ang DOLE ng ayuda na nagkakalaga ng 30 milyong piso sa 75,000 benepisyaryo. Dagdag ng Labor Secretary, maaaring tumaas sa mga susunod na araw ang halaga ang kabuang tulong pinansyal na ibibigay ng kagawaran sa mga benepisyaryo. Department of Tourism Secretary Cristina Frasco binigyang imbitasyon si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D upang maging Tourism Ambassador. Detalye sa live report ni EJ Lazaro. Radyo Pilipinas report. Yes, EJ. Yes, AJ, binigyang imbitasyon nga ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang ating kababayan na si Michelle Marquez D matapos ang matagumpay na 72nd Miss Universe pageant na maging bagong tourism ambassador ng bansa. Sa isang pagbisita sa DOT Central Office sa Makati City, ibinahagi ng Tourism Chief na handa itong maipagtulungan sa Beauty Queen para itaguyod ang samot-saring mga tourist destination sa Pilipinas. Hindi na itinanghal bilang Best in National Costume. Sa nakaraang Miss Universe ay inimbitahan rin na sumali sa Philippine Experience Program. Isang proyektong naglalayong ipakita ang kayamanan ng kultura ng bansa sa pamamagitan ng regional caravan. Sa panayam, ipinahayag ni Secretary Frasco ang pasasalamat sa suporta ni D para sa turismo ng Pilipinas, habang ang Beauty Queen naman ay nagpahayag ng kasiyahan at pagpapasalamat sa pagtanggap ng publiko. Habang nagbabalak naman si D na bisitahin ang Western Visayas at Mindanao, ipinaabot niya ang kanyang pagmamahal sa bansa at ang layunin na ipakita sa buong mundo ang kahalagahan ng turismo sa Pilipinas. Ito si EJ Lazaro para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, EJ Lazaro. Higit sa 74,500 persons deprived of liberty ang pinalaya mula Enero hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, pinalaya ang mga nasabing PDL sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng pamahalaan upang mabawasan ang pagsisikip o congestion sa mga piitan sa bansa. Sa isang press briefing, sinabi ni BJMP spokesperson Chief Inspector J. Rex Bustinera na ang nasabing bilang ay 10,000 ang nakapagsalbi ng kanilang oras sa piitan. 6,000 ang inilipat sa Bureau of Corrections, habang ang iba naman ay binigyan ng tulong ng mga paralegal officers. Paliwanag ni Bustinera, maaaring mag-qualify ang mga PDL sa maagang paglaya. Ito ay sa pamamagitan ng paglabas ng kautusan ng Korte sa Good Conduct Time Allowance at Paralegal Assistance Program ng Bucor. Dagdag ng tagapagsalita ng Bucor, ito'y maliban sa tulong na ibinibigay ng ahensya para sa regular na paglaya ng mga PDLs na nakapagsilbi ng kanilang mga sintensya. Samantala, walang nagawagi ng jackpot prize sa Ultra Lotto 658 draw kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, ang winning number combination sa nasabing draw ay 3,
9, 44, 21, 34 at 26. Ang jackpot prize ay 179,526,601 peso and 80 centavos. Wala ring nagwagi ng jackpot prize sa Mega Lotto 645 draw kagabi. Ayon sa PCSO, ang winning number combination sa nasabing draw ay 25, 40, 44, 23, 24, 39 at 38. Ang jackpot prize ay 8,910,000 pesos. At yan po ang mga balita sa mga oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa iba pang mga news updates. Ako po yung lingkod, AJ Ignacio. Magandang umaga. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time is 10:05 AM. Magandang umaga po, Kuya Ilino. Isang makabatang araw po sa lahat na nakikinig sa atin, lalong-lalo na po sa mga bata, sa mga magulang, lolo't lola, tsaka of course sa mga nagmamahal ng bata. Napakarami po niyan sa buong Pilipinas. Kuya Ilino, good morning. Good morning, Kuya Jello. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood ng ating Makabata Teleradyo ngayong umaga. This is our, of course, second episode na po namin sa Makabata Teleradyo ng Council for the Welfare of Children tsaka ng Radyo Pilipinas. Makabatang araw po ulit sa ating lahat. Kuya Ilino, ano po ang nilalaman ng ating programa sa umagang ito? Exciting po ngayong umaga, Kuya Jello. Sa unang bahagi po, may pag-uusapan natin yung mga Children's Month activities natin, yung culminating. May mga regional activities at yung sa paksa natin ng Children's Month team, yung nutrition, pag-usapan natin yon. At yung pangalawang bahagi, may espesyal na panauhin tayo. Nandito na siya ngayon pero hindi pa siya nagsasalita. Pero surprise po yan, surprise. Yan ay talagang kakampi natin sa paglaban para sa kabataan, sa pagprotekta ng karapatan ng kabataan. Para po sa mga nakikinig po sa amin, saka nanonood, episode 2 na po namin ito. Every Saturdays po tayo, 10 to 11 sa Radyo Pilipinas Stress. Mapapanood nyo rin po kami sa Facebook pages ng Council for the Welfare of Children at Makabata Helpline. Pero babanggitin ko lang po, kasi para po dun sa mga hindi nakasubaybay sa atin nung unang episode, ano ba ang Council for the Welfare of Children? Ang Council for the Welfare of Children po o yung tinatawag na CWC ay isang attached agency sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development. Kami po ang ahensya ng gobyerno na talagang nangunguna sa pangangalaga sa bata, mula sa paggawa ng batas, ng mga polisiya, mga programang pangbata, pakikipag-partner po sa mga ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa private sector, yung pag-localize na tinatawag ng mga batas natin para siguraduhin ang mga LGU natin ay may programang pangbata. Minomonitor po natin ang of course yung implementation ng mga batas para siguraduhin natin ang buong bansa, ang mga LGUs natin ay child-friendly municipalities and cities. Kumbaga, child-friendly Philippines, yan po ang goal natin. So, Kuya Ilino, ano naman po ba itong ating programa, itong Makabata Teleradyo na tuwing Sabado, 10 to 11 a.m. sa Radyo Pilipinas Stress? Actually, Kuya Jello, ito pong Makabata Teleradyo, ito isang advocacy platform natin sa Council for the Welfare of Children bilang pagtalima sa ating function. Kasi kailangan natin talaga ipaalam, o mag-disseminate na information tungkol sa karapatan, kalagayan ng ating mga bata at ano yung mga programa na ating mga ginagawa. Ang Makabata Teleradyo ay nagpapasalamat tayo sa partnership sa Radyo Pilipinas. Nagpapasalamat tayo dahil ito yung kauna-unahang radio program ng
CWC na kaya pinagmamalaki po natin ito na ito ay ating flagship program kung saan gusto natin ditong pag-usapan ang pagdinggin sa mga issue ng mga bata, in particular doon sa kanilang mga karapatan sa survival, development, protection, and participation. So lahat ng concerns ng bata ay ating pag-uusapan dito sa Makabata Teleradyo. Oo, tama yung sinasabi ni Kuya Ilino, no, na nabanggit na natin yan nung first episode natin, ano. Kumbaga, sabi nga ni Kuya Ilino, itong Makabata Teleradyo ay ang unang programa ng Council for the Welfare of Children sa radyo in 48 years. In its 48 years of existence. So very excited po kami dyan. Of course, ito ang programa na nakasentro sa bata, tungkol sa bata at para sa kapakanan ng bata. No? Alam nyo mga kasama, mga nanonood, mga nakikinig po sa amin, of course sa dami na nangyayari sa bansa natin, pag nanood po kayo ng mga balita kasi tsaka ng mga radyo, usually ang mga nababanggit lang dyan ng mga balita sa bata ay talagang pag yung mga minasaktan na, minamatay na, nakakalungkot na mga balita. No? Pero sa totoo lang, marami pong ginagawa ang ating gobyerno para sa bata. Marami rin tayong partnerships with the private sector at ang isa nga pong partner natin na andito at talagang kakausapin natin mamaya, ano, para makita naman ng mga marinig ng mga bata, makita ng mga bata, ano, tsaka ng mga magulang, ng mga kababayan natin, ano ba ang ginagawa ng pamahalaan natin para sa bata. At of course, hindi naman tayo reactive lang lagi, no? May preventive side talagang napakadami na rin tayong ginagawa. Anyway, Kuya Ilino, dahil nga ginagawa nating plataforma tong Makabata Teleradyo na to, no, para magbigay ng balita, maganda man, saka minsan baka hindi maganda, no, pero syempre susolusyonan natin para po makapaghatid ng balita sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sisimulan ko na, meron kasi tayong mga Makabata News talaga na ipaparating ngayon sa ating mga nakikinig at nanonood, ano. Unang-unang Makabata News po natin ay yung nangyaring National Children's Month Culmination Activity sa noong November 28, 2023 sa isang malaking mall sa Taguig City. Napakalaki at napakaganda nitong mall na to. Ang dami pong umattend dyan. Ang ating butihing Vice President at Education Secretary, Vice President Secretary Sara Duterte ay naandyan. Mga kakampi nating mambabatas katulad ni Congressman Paul Dasa, of course si Congressman Nika Ko ng BHW Party List na talagang kakampi natin sa mga bata, ay nagbigay din ng mensahe. Si Senator Risa Ontiveros, lagi namang nagbibigay ng mensahe, hindi nakakalibot, basta usaping pambata, ano. Tapos itong National Children's Month activity natin, ay syempre, ang highlight po nito ay nagkaroon ng talent showdown yung ating mga bata na nag-attend, ano. Ito may mga pina-flash tayo sa screen ngayon na kaunting larawan ng mga nangyari nung araw na yon, ano. So ayan ang ating mga kakampi. Of course, nagkaroon ng MOU signing between the Council for the Welfare of Children and the Philippine Play Coalition tsaka World Vision. Of course, nagkaroon din ng MOA signing with SM Cares. Ito po yung parang arm ng SM na talaga parang sa kanilang mga advocacy. Yan na nagtutulak ng kanilang advocacy. So yung Philippine Play Coalition naman ay nagtutulak para ihikayatin ang mga bata na talagang magkaroon ng time sa paglalaro dahil talagang karapatan po nila yan. Ano? At of course, pinarangalan po natin ang ating mga partners dyan sa mga iba't ibang national government agencies, NGOs, pati mga LGUs at different stakeholders. Ano? Nabanggit ko, Kuya Ilino, ang mga bisita at ito naman nakikita dito sa mga picture na pinapakita natin. Ano? Sino ba ang ating mga naging bisita noong November 28? Of course, ang ating pong VIP dyan, siyempre, walang iba kundi po ang ating Vice President as si DepEd Secretary Sara Duterte. Siya po ang unahing bisita po natin ang nagsalita. Siyempre, may dahil galing tayong DSWD, siyempre si Kong Dasa, Paul Dasa, ay bisita din po natin kakampi dyan. Natin yan. Opo, at si Mayor Lani Cayetano, si no, Mayor ng Lani. LGU ng Taguig. Siyempre, kasama din natin dyan yung ibang VIPs, partner natin from UNICEF. And then, sa mga NGO partners po natin, Erda Foundation, Open Heart, Unang Hakbang. Of course, kasama yung bisita natin doon, yung Miriam College. Ayan, nagpaano na ako, AD. Laura Vicuña. May mga performance din po silang ginawa dyan. At tapos yung other government agencies, PhilHealth, and NCCT, of course, PNP,
And of course, yung partner natin na Radyo Pilipinas, nandun din po sila, ED. Siyempre, importante din po dyan yung ating mga media partners na naandun. Sino bang mga kakampi sa media ang dumating? Marami po sila. Unahin ko po yung DCRH, Net25, ABS-CBN News, DWIC, Chinese Commercial News, may mga newspaper din po, ED. Philippine Star, Manila Standard, and of course, naandyan ang CNN Philippines, SMNI, PTV4, GMA Integrated News, of course, and PDI and DCRH. So, napakadami po nila. So, maraming po salamat dito sa ating mga media partners na nag-cover ng event. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan, sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Of course, ang DSWD na andyan, nakita ko yung picture ni Asik Elaine, ang National Youth Commission, si ED Lea Villalon ay umattend din, mga kaibigan sa UNICEF. Ito pong National Children's Month, para doon sa hindi nakapakinig at nakapanood ng first episode natin, ito ay ginagawa every November ng bawat taon bilang pagtalima doon sa UN Convention of the Rights of the Child. Doon nakasulat lahat ng karapatan ng bata sa survival, development, participation, and protection. Of course, during the course of our program, matagal tayong magpo-programa, yan ay tatalakayin natin yung mga karapatang yan. Pero Kuya Ilino, nabanggit natin nung first episode na itong NCM, National Children's Month, sineselebrate din natin yan, di ba, sa mga regions. Meron ba tayong mga naging celebration din sa ibang mga region po? Marami po, Kuya Jello. In fact, lahat ng region ay may celebration. Pre-highlight natin yung mga, ito po yung mga ilan sa mga regional activities na ginawa. Kasama dito yung sa, meron ba tayo, VP? Sa Region 4A. At yung pinanawin ko ay nakasaad dito sa UNCRC yung lahat sa Region 5 din po. ng mga bata. At also, nakasaad dito Sa CAR at saka sa Region 9. So, ilan lang po ito sa mga regions na may mga activities, mga regional children's Tapos medyo, ano yun, medyo nag-aano yung paanan. Tapos mas louder, pero mas mukha yung mga ares meron. At pag po, ano po natin. Nag-uusapan yung situation ng mga children, may mga recommendation din sila in terms of the programs, mga policies na dapat dito po yung nakakaranas at sila lang po yung may alam. Kaya naman po, kung papakinggan po natin yung boses in terms of the activity. Let us collectively explore innovative solutions, share insights, and foster a community that values the potential of every child, regardless of their abilities. Tapos yung regional coordinator naman ng CWC and all the other representatives of the other agencies. Yan po ang naninigurado na yung ginagawa natin sa national level ay ginagawa din sa region pababa. So mga kasama, mga nakikinig po, may ginagawa pong ganyan ang gobyerno. Talagang may mga structure tayong ganyan para sa mga bata. Para talagang sigurado na ang ginagawa natin sa national level ay talagang nakakascade natin, naiaambon natin, nagtitrickle down sa baba at talagang ang mga bata po ay napoprotektahan natin. So, ano pa ba Kuya Ilino? So, Jello, idagdag ko lang po. Aside po doon sa mga regional activities natin ng RCWC, marami pa pong mga national activities actually ang ginagawa ng national government agencies. Kasama natin ng DSWD. Doon sa Pantawid nila, meron silang Children's Congress na ginawa din. Of course, ang ibang agencies din po, kagaya ng DepEd, naka-attend po kayo doon sa activity na ginawa ng DepEd na nandun si BP Saka ang House of Representatives. Yes po, ang House of Representatives. Week-long yung activity nila.
Sa mga lokal na pamahalaan po, napakarami ng mga ginawang mga activities. Although wala po tayong mga Hindi lang natin na ipakita, yes pero po, tuloy-tuloy. pero ang dami, tuloy-tuloy po yung kanilang mga activities na ginawa. Doon sa Children's Month, ito po talaga yung pag-highlight ng mga karapatan ng bata na binibigyan ng prioridad ng ating mga lokal na pamahalaan ng kabuang sektor ng ating lipunan. Tama, Chief Elino, Kuya Elino. Nakakatuwa dahil hindi lang mga national government agency ang gumagawa, pati LGUs, malalaki at maliliit na ahensya, mga private sector, pati may mga malls, mga establishments na talagang nagdiriwang na ganyan, So talagang gusto naming ipaalam na ito talagang may malaking pagkilos para po i-promote at ang karapatan ng bata at bantayan ang mga bata. Talagang yan ay nangyayari. Hindi lang puro karahasan sa bata ang nangyayari. Pero marami tayong ginagawa, of course, with the help of other government agencies and of course, our partners from the private sector. Kuya Elino, siguro bago tayo tumuloy at marami pa tayong mga balita, may balita pa rin kasunod, commercial break po muna. Babalik po ang Makabata Teleradyo. Wag po kayong aalis. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM. Basta bata, kami po ang bahala. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Sa dinaluhang press briefing ni DOH Secretary Ted Herbosa, sinabi niyang bahagi sa makikinabang ng food stamp ng gobyerno ay ang mga nagdadalang tao. Brain development starts in the womb and then it continues with mandatory breastfeeding. So if I'm feeding the mother correctly through the food stamp program, makakakain si mommy, mabe-breastfeed niya yung baby niya. Ito ay para na rin labanan ng malnutrisyon na sanhi ng pagiging stunted o pandak ng mga batang Pilipino. I can tell you for a fact that the targeted population of the 1 million poorest Filipinos has the highest rate of stunting and highest rate of malnutrition. Nagpasalamat naman ang kalihim kay President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsisimula ng food stamp. I'm glad President and the Secretary Rex are focusing on food stamps and hunger. Kasi tandaan nyo, nutrition is related to wellness. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Umaga po ulit sa ating lahat. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo ng Council for the Welfare of Children at Radyo Pilipinas Tres. Kuya Elino, binanggit ko kanina na meron pa tayong isa na namang balita. So, simulan ko na siguro kung ano yung Makabata News number 2 natin. Gusto nating kasing magbigay ng dagdag kaalaman ngayon sa kalusugan. Of course, yung National Children's Month kasi natin, ang focus is health, nutrition, tsaka yung access sa health services. So magbibigay po tayo ngayon ng konting information tungkol po sa health and nutrition. Alam nyo po ba mga tagapakinig at tagapanood, ang problema po ng ating mga kabataan ngayon yung tinatawag na triple burden of malnutrition. Ito yung stunting o pagkabansot, or yung wasting na tinatawag naman yung pagkakaroon ng mababang timbang, tsaka taas yung height, tsaka yung obesity, tsaka of course yung medyo mataba or something. Yan ang mga problema. It's either bansot ka, payat o panda ka, or mataba ka naman. Siyempre unhealthy po yung ganyan. So noong mga nakaraang taon, base po sa data ng National Nutrition Commission, bumababa ng konti yung pagkabansot, tsaka yung pagkapayat at bababa o pandak, pero yung pagiging obese o yung medyo pagtaba ng ating mga kabataan, talagang tumataas po yan. Kaya nagiging sakitin yung mga bata po natin. Ngayon, may pina-flash po tayo dito sa screen natin, yung Philippine Hunger and Food Security Situation. Sinasabi po dyan sa survey na kinundak po dyan, na 10.4% or about 2.7 million Filipino families, hindi po Filipino, Filipino families, ang merong nakaka-experience o nakakadanas ng involuntary hunger noong second quarter ng 2023. Ano ba yung involuntary hunger na yan? Ibig sabihin, may inadequate consumption to meet the nutritional requirements. Dahil of course, may physical unavailability ng pagkain or lack of social and economic access sa pagkain, or pati yung inadequate food utilization. Kaya po nagkakaroon ng malnutrition ng ating mga kabataan. So yan po ay alarming dahil po yan ay 2.7
million Filipinos, ano. Pero ang maganda lang ng konting balita dito, dati po kasi 3 million yan noong December 2022, ano. So nakikita natin yung ginagawa ng pamahalaan natin, medyo may improvement talaga. So Kuya Elino, napag-usapan natin at na-flash din naman kanina dyan, ano ba yung malnutrition among children? Ano ba yung common causes ng malnutrition? Ano? Oo. Marami po. Yung common cause sa malnutrition natin, sa ngayon, yung sa mga pagkain ng ating mga bata, yung proper health and nutritious food, isa yon sa mga dahilan. Siyempre, kasama dyan yung lifestyle nung natin. Lalo nga sa panahon ngayon, hindi, no? Yung mga tinatawag na mga sitsirya, yan. Oo, kaya nagkakaroon ng stunting or pagkabansot o yung wasting, magkakaroon ng mababang timbang at taas, ano. O, tsaka siyempre nakakataba rin yan, yung mga ganyan. Yes po, nakakataba yan. Magana ka, pero yung pala, yung unhealthy siya. Oo. Meron ba tayong datos naman na available tungkol naman sa breastfeeding practices ng mga nanay sa ating bansa? Importante po, Kuya Jello, yung breastfeeding para sa ating mga bata. Kasi yung pagiging stunting, overweight, or wasting, ay attribution yon. Pagkapanganak ng bata, dapat yung first 1,000 days na tinatawag, ito po yung ina-advocate kasama tayo sa pag-advocate dito sa National Nutrition Council. Talagang tingnan yung first 1,000 days ng isang bata. Ibig sabihin yung proper health and nutrition, yung dapat mabakunahan siya, ay maibigay doon sa mga bata. And of course, exclusively breastfed talaga dapat po yung mga bata. Dahil po ito yung dahilan po dito sa ating mga data, doon sa breastfeeding na tinatawag practices. Mataas po yung data, ito po yung galing sa DOST, sa Food and Nutrition Research Institute. Yung first 6 months, mataas po more than 72%. Ang nagpapasuso, exclusive breastfeeding, meaning yung talagang gatas lang nung ina, yung nakukuha ng bata, ng sanggol. Yun, 72%. Pagdating sa ika-6 na buwan, 60%. Pagdating sa ika-1 year, ay bumababa na po hanggang sa, kasi dapat 2 years po yung maganda yung data natin dito. Pinapakita natin yung data. Exclusive breastfeeding dapat kasi 2 years, pero bumababa po siya hanggang 2 taon. Pag 2 taon na, talagang ang datos natin, ano ulit ang datos na lang? 41% na lang po. Na lang. So from 72, pag bagong panganak ang bata, na ito dapat na nagpapalakas sa mga sanggol, para hindi maging sakitin, malakas ang pangangatawan. Pagdating ng mga 2 years old na ang mga magulang, siguro baka busy na rin, or kumbaga baka iba na ang pinapakain do sa bata, pinapadede, talagang minsan mo hindi cultural minsan nahihiya yung nanay na magpadede na nahihiya yung malaki na yung bata daw pag more than pero sa totoo pala, Kuya Elino, yan ay dapat itinutuloy, kasi yan ay nakakabuti sa mga bata, so gusto natin i-encourage ang breastfeeding, of course choice din yan ng mga tao dahil yung iba talagang wala sigurong oras o pagkakataon, yung iba naman nagpa-pump, nag-i-store, pero yun nga, kung gusto nating maprotektahan ang ating mga bata, tingin ko dapat talaga magsimula sanggol pa lang, sa survival pa lang stage, o may survival rights sila sa ganyan, of course yung maging healthy, maka-access sa nutritious na mga pagkain, so okay, maganda, briefly lang, ang ginagawa po ng pamahalaan natin ngayon, dahil meron tayong Philippine Plan of Action for Nutrition, yung PIPA na tinatawag, gusto nilang i-encourage yung pag-establish ng mga sa schools, communities and workplace ng mga food gardens para talagang magka-access ang mga kabataan sa pagkain, Yung ginagawa po ng DSWD ngayon na nabanggit na rin kanina dun sa ating material na pinle, pinangungunahan of course ng ating Pangulo at ni Secretary Rex Gatchalian, yung food stamp program, and of course regulation and marketing of unhealthy foods. So Chief Elino, sayang, ang ganda-ganda ng kwentuhan, medyo nabibitin lang tayo sa oras, magbabalik po ulit kami. Commercial break po muna, saglit. Babalik po ang Makabata Teleradyo. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update.
Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert, 1278 AM. Basta bata, kami po ang bahala. Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada. Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada. Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan. Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at titistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha. Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas. Samahan mo. Isang paalala mula sa RP3 Alert. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Makabatang umaga ulit sa ating lahat. Again, nagbabalik ang Makabata Teleradyo ng Council for the Welfare of Children at Radyo Pilipinas 3. Okay, nandito na tayo sa segment 3 natin. Kanina pa ako excited talaga dito. Ang Miriam College po kasi, para po hindi sa mga hindi po nakakaalam, of course, napakasikat na eskwelahan yan, pero ang Miriam, ang first academic or academe partner ng Council for the Welfare of Children for the Makabata Helpline 1383. So, ang Miriam College po, of course, may Miriam College Child Rights Advocacy Center. At napakaswerte po natin ngayong araw na to, guest po natin ang Executive Director ng Miriam CRAC na tinatawag, si RAC. Tama po ba, Attorney Miles? So, ipapakilala ko na po ang ating kaibigan, kakampi, at of course, idol po sa, sa Child Rights Advocacy at pagprotekta po sa mga bata, si Attorney Miles Gonzalez Esquivel. Okay, magandang umaga po Kuya Jello, Kuya Lino. Hi po. Hello po sa lahat na nakikinig. Okay. Nais ko lang po ipaalam sa inyong lahat na nakikinig po yung aking buong pamilya sa Batangas City. Naka-tune in po sila. Yung husband ko sa Quezon City. Pwede kong batiin si husband. Hello po. Siyempre yung anak ko, siyempre. At of course, yung pong ating mga kasamahan sa Child Rights Advocacy Center sa Miriam College. So, andito po ako, artista na po yung executive director. Ayan. And of course, I would like to also batiin din po yung amin pong presidente ng Miriam College, si Ambassador Laura Del Rosario. Siya po yung talaga nag-push for the creation of the Child Rights Advocacy Center and of course, yung partnership po with the Council for the Welfare of Children, lalo na po sa Makabata Helpline. Welcome to Makabata Teleradyo, Attorney Miles. Sa totoo lang, sabi ko nga, Kuya Elino, lagi ko sinasabi, maraming ginagawa ang gobyerno, pero hindi kayang gawin lahat ng gobyerno. Kaya dyan pumapasok ang talagang mga masisigasig na partners natin sa private sector. Unang-una na ang Miriam College. Okay, sige, Attorney Miles, ako na po ang magsisimula dahil alam kong napakarami namin gusto itanong sa inyo, pero limitado ang oras natin. So, question number 1. Ano po ang ibig sabihin or ano po ba ang isang Child Rights Advocacy Center para po sa inyo ng mga taga-Miriam? At ano po ang layunin nito? Okay. Ang Child Rights Advocacy Center po sa Miriam College, isa po itong specialized center na ang tutok po talaga ay paano po i-uphold, i-promote, i-protect yung rights ng children. So what we would like to encourage yung atin po mga eskwelahan at ibang private sector is to help us create a safe space for our children. So yung safe space hindi lang po dapat sa loob ng tahanan,
pati dapat po sa eskwelahan at sa lahat ng pampublikong lugar. So yun po yung pinakalayunin talaga po ng Miriam College Children's Advocacy Center to create a safe space for our kids. Tama po yan. Singit ko lang, Chief Elino, bago yung question mo. Kasi po, ang mga bata po natin, majority of the time ay nasa eskwela. Of course, ang DepEd, marami yung ginagawa for the public sector. Sa public schools natin, may mga child protection committees yan. Yes, okay. Marami silang programa at pakulo din doon. May hotline din sila. Pero ang mga private schools, nakakatuwa na ang Miriam po ay talagang maraming ginagawa. I think matagal na ang inyong Child Rights Advocacy Center. Yeah, actually po, we started po, na-establish po ang Child Rights Advocacy Center nung pong pandemic, August 2021 po yon. So, kami po yung parang private school na may kauna-unahan pong Child Rights Advocacy Center. Very good, very good. Kuya Elino, baka may question ka kay Attorney Miles. Sa pangalawang tanong po ito, Attorney Miles, bilang nabanggit nyo po na kayo Advocacy Child Rights Center, ano naman po yung mga programa o yung mga activities na nagawa po nyo sa MCSRAC? Okay, actually po, ang apat kasi po ang focus ng Miriam College, we would like to focus on policy development. Kaya po, lagi namin sinasabi sa inyo, di ba, kay na Ma'am Lee, pwede po bang paki-invite yung mga students namin, especially when you create policies, because you would like our students to also learn ano ba yung realidad na kinakaharap ng mga bata sa ating komunidad. Second is, of course, we are engaged in education. So sa ngayon po, ang CIRAC po, ang Child Rights Advocacy Center is working into the integration po ng child rights promotion and protection sa curriculum ng Miriam College. Okay po. So hina-highlight po namin yung child rights and child rights responsibilities. Child responsibilities. So para balanse po, And then of course, meron kaming mga advocacy materials. So at saka meron po kaming yung aming trainings, At partner po namin ang Makabata Helpline sa lahat ng trainings namin. Kasi meron po kaming partnership, nabanggit ko nga po kanina, nag-partner po ang Miriam College sa Council for the Welfare of Children para i-implement po, i-advocate po, i-publicize po ang Makabata Helpline. And Attorney Miles, maganda yung binanggit mo, Partnership with the Makabata Helpline 1383. Paano po ito nakakatulong o makakatulong sa ginagawa ng Miriam College Center for Rights and Advocacy Center pala, ang Makabata Helpline? Paano tayo magkakatulungan? Actually po, simula po nung nag-partnership na kami, ang dami na po namin activities. We had our orientation for faculty and students on the Makabata Helpline 1383. Nag-guest pa po namin si Sir Lino. And then of course, the other staff po. Tapos nagkaroon din po kami ng body autonomy session with the Makabata Helpline staff. So doon tinuruan namin yung mga bata ano yung safe and not safe safe and not safe touches. Na paghawak yes, sa bata. At kung halimbawa may mga hindi nagawang maganda sa iyo, sino yung mga dapat mong tawagan, So meron kapartner po namin yung Makabata Helpline staff diyan. Tapos of course yung atin pong yung Girl Child Week celebration, So nagkaroon po tayo ng co-branding poster. So nag-create po ang Miriam College ng poster po para sa Makabata Helpline. Ito po yung nilabas namin sa lahat ng campuses, Yes, tsaka sa lahat ng units. And then we have meron po kami kinreate na audio-visual presentation on child rights. Kasama din po ang Makabata Helpline at saka ang CWC. And then, last itong NCM po, yung National Children's Month, ang laki-laki po ng tarpaulin namin doon sa campus, Actually, pagdaan niyo po ng Katipunan, makikita niyo yung aming tarpaulin doon na napakalapad, napakalaki. Along Katipunan, yes, madadaanan niyo, makikita niyo po siya doon. Tapos, pagpasok niyo po ng campus, makikita rin po talaga. Nakikita po ng parents yun, And then, of course, we had our classroom roadshow for grade 1 and grade 2 students. So, ang pumunta po doon yung Makabata Helpline team, Sina Kuya Menard, sina Ate Lee, nagsalita po sila sa mga bata namin tungkol sa ano ba ang karapatan ng isang bata, anong responsibility ng isang bata. So, napakadami pa pong mga activities na gusto namin gawin at lagi po namin partner, syempre, ang CWC. Kuya Jello, may curious lang ako. Attorney Miles, paano po kayo nainganyo doon sa Makabata Helpline? How it started? Tanong yan. Actually po, I've been a social worker, Social worker po ako ng DSWD. So, ang akin talaga pong advocacy, even when I was a social worker and when I became a lawyer, ang advocacy ko po talaga ay Women and Child Rights Protection and Promotion. So, when I was appointed po na director ng Child Rights Advocacy Center, ang unang-una ko pong kinausap
ang Council for the Welfare of Children because we would like to have a partnership with you. Kasi alam po namin na pagdating po sa mga bata, ang task po talaga dyan at ang makakatulong po sa amin ang CWC. Kaya po, di ba, na-establish po kami August 2021. 2022, nag-partnership na po tayo. Isang taon ko pong win-workout yun. Kasama po yung mga kaibigan natin sa CWC para magka-partnership. Kasi pagdating po talaga sa promotion, protection of children's rights, alam ko po matutulungan kami ng CWC. Oh, alam mo, Kuya Elino, maraming salamat sa Miriam kasi alam nyo, ang Miriam College, nag-partner nga tayo, nag-MOU sa kanila, alam mo, gusto ko, hindi lang ma-showcase ko ano yung ginagawa ng Miriam. Of course, napakarami ng ginagawa, Pero, kumbaga, para maging mensahe din o halimbawa sa mga ibang private schools na, kung ginagawa to ng Miriam at ito'y nakakabuti sa mga bata, bakit hindi nyo rin gawin sa inyong mga eskwelahan, Kasi talagang hindi kaya ng gobyerno yan, hindi lang pwede naman puro public school lang may ginagawa. Maraming magagaling, of course, sa private school, yung mga may-ari, mga administrador natin, mga opisyal, mga teacher guidance counselors natin, napakagagaling niyang mga yan, So, meron ka pa bang question kay Attorney Miles pala, Actually, maganda po yung nabanggit nyo, Kuya Jella, Siyempre, nag-umpisa tayo sa Miriam College. So, hopefully, di ba, ang benchmark natin, good practice natin yung ginagawang partnership natin sa Miriam. Eventually, sana yung mga ibang schools maging halimbawa sila. Academic institution would also follow. Maraming eskwelahan na iba dyan sa Katipunan. Ilapit nyo yung streamer nyo dun sa iba para makita rin nila. Yung alma mater po natin ko sa UP, dapat Actually po sa yung next year po na activity natin for the Girl Child Week celebration, may plan po kami to have a mural paint po doon sa labas ng Miriam College. And that's also in a partnership po with CWC and Makabata. Tsaka alam mo, Kuya Elino, Attorney Miles, ito ay parang senyales din sa mga magulang, sa mga nakakakita na ang Miriam ay isang child-friendly school. Yes, child-friendly yan, yung campus na yan. So kung gusto yung pag-aralin ng mga anak nyo dyan, of course, safe. Lalo na, of course, ang elementary, hanggang high school, hanggang college. Hanggang college po, may HU puro babae. Yes, opo. So talagang, of course, kailangan protektahan talaga. Babae man o lalaki, pero of course, ang Miriam, when it comes to female students, mga girls, di ba, girl child, ay talagang nakapokus, So, talagang napakaganda. Ay, very good sa akin talaga ang Miriam. Thank you very much, Kuya Jello. May isa pa akong tanong, Kuya Jello, kay Attorney Miles. Attorney Miles, yung sa mga advocacy activities niyo po within the school, how it impact or how ano yung pagtanggap ng mga estudyante, ng faculty? Ay, actually po, imagine ilang taon pa lang po kami, halos pumupunta na po sa amin yung mga bata, nagvo-volunteer po. Even yung aming mga nasa higher education, they go to our office, they interview us, they volunteer, they look, nagtatanong sila, paano po kami pwedeng tumulong? Kaya po, very high kami ngayon on advocacy materials kasi marami kami magagaling na estudyante sa pag-create ng mga communication materials, advocacy materials. And then yung last nating session po, yung sa isang malaking mall, Di ba dinala ko yung mga students namin, they really enjoyed and then talagang kinuwento nila dun sa lahat ng mga classmate nila. So sabi ng mga bata, meron pa po bullet activity, sama po kami. So ang dami na ngayon gustong mag-join. So at saka ang agagandahan nun kasi po, Kuya Jello, nakita ng mga estudyante namin kasi they were exposed to the public schools. So they saw na, ay, ganito pala. Yung counterparts nila sa public. Yung counterparts nila. And it was really a very, very good parang opportunity for them to see, to realize, reflect, doon sa kanilang buhay, kanilang kondisyon. Kaya gustong-gusto nilang sumama ulit. And actually, they're asking us kung kailan daw ulit yung susunod na activity ng CWC. Marami pa naman yan. Para join daw sila. Alam nyo, para doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, yung kinikwento niya ni Kuya Elino, ni Attorney Miles, ito po yung tinatawag na child participation. Genuine and meaningful child participation. Ang mga bata ay talagang tumutulong na sa eskwelahan, sa mga teacher, lumalahok, di ba, uma-attend sa mga activities, saka nagkakaroon ng some sort of parang immersion, kasi nakikita nila ang mga counterparts nila sa public school. May ako nagulat dyan, may nagsabayang bigkas na nag-perform, sabi ko, naku, parang nung bata kami, sa public school po kasi ako, talagang ginagawa namin yan, sayang, hindi ko nga isama yung anak ko, may pasok kasi, pero wag ho kayo mag-alala, of course, sa susunod, talagang may imbita ulit ang Miriam, Kuya Elino. Nag-enjoy talaga po yung aming mga estudyante. It was really a very engaging
engaging po na activity. Yes, opo. Patuloy po natin po yung siguro sa mga susunod na pagpaplano natin, Attorney Miles, sa mga activities nyo. Yes, You can incorporate those activities that maganda yung naging impact or naging resulta sa ating mga Yung estudyante classroom sa road school. shows po namin, tutuloy po namin together with Yan. Makabata Helpline. Yes. Kasi we started muna with grade 1 and grade 2. Pero plano po namin yan hanggang po sa grade 6, high school, magkaroon po talaga ng classroom road shows para malaman nila yung ano ba yung Makabata Help. Tsaka ginagawa ng government, di ba? Opo. Marami talagang ginagawa. Okay po. Isa pa po siguro, Kuya Jello, eto medyo mahaba po yung ating diskusyon. Yung mga nabanggit nyo na po yung ibang plano na gagawin nyo sa school. Yung pangkahalatan po na mga pang-advocacy na activities, may nakaplano pa po ba kayo? Yeah, actually po, plan po talaga ng MC, ng Miriam College Children's Advocacy Center, na yung mga best practices po namin, ma-share po namin sa mga public schools. That's good. Like yung mga IEC materials po namin, we plan to have it published and share it to public schools. Siguro mag-start muna kami sa mga communities na malapit sa amin. Ang plan po ng CRAC, mag-a-adapt po kami ng mga schools na malapit po sa Miriam College na public schools, and then we will share po yung aming whatever best practices that we will have together with the CWC and Makabata Helpline. Attorney Miles, aasahan ko yung IEC materials na yan kasi yung unang ginawa nyo for Makabata Helpline, nasa office ko yan, nando sa pader ko nakasabit. Anyway, siguro bago natin pawalan si Attorney Miles, ano po ba ang mensahe mula sa Miriam Child Rights Advocacy Center po na parang gusto nyo ipahatid po sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga magulang po? Para po sa lahat ng mga magulang, nais ko lang pong sabihin sa inyo na ang mga bata po ang future ng ating society, ng ating mundo. So we really have to protect and promote their rights, At para sa mga bata naman, may mga karapatan po tayo, pero kinakailangan din pong i-highlight natin yung responsibilities ninyo. So responsibilities hindi lang po para sa sarili, kundi para po sa kapwa-bata ninyo. Sa Miriam College Children's Advocacy Center, we really highlight responsibilities and rights of children. At sa mga kasamahan ko po sa Miriam College, lagi po nating paalalahanan ng ating mga estudyante na mas maging makatao, kahit sino pa at anong rangko pa at ano pa yung kondisyon ng kanilang kaharap na tao. At saka po syempre, suportahan po natin lahat ng projects ng Council for the Welfare of Children, Yung pangarap ni Kuya Jello na maging komisyon ang Council for the Welfare of Children, suportahan po natin 'yan. We will fight together with you, with you po. Andito po ang Miriam College if you need students, to support you. Andito lang po ang MC, para po sa inyo, at yung syempre yung suporta po sa Makabata Helpline para po sa lahat. Atin pong i-popularize kasi makakatulong po talaga ito para sa mga bata. Nabanggit ni Attorney Miles, of course nagpapasalamat po kami sa Miriam College Child Rights and Advocacy Center, kay Ambassador Lula, sa sampunan ng mga kawani at mga bumubuo sa Miriam College. Maraming salamat po. Pero nabanggit nyo yung Philippine Commission on Children. Sa Lunes po, sa House of Representatives Committee on the Welfare of Children, na pinapamunuan nga ng ating kaibigan Congressman Nika ko ng BHW Party List, pag-uusapan na po ang mga panukalang batas na gagawa niya na mag-establish ng Philippine Commission on Children. Ipagdasal niyo po kami, saludo po kami sa mga mambabatas na talagang nagpapasa nito at talagang gusto itong maging batas. Hopefully sa Senado po ay talagang magkaroon na rin ng counterpart version. Pagtulungan po natin. Of course, pag nagkaroon ng Philippine Commission on Children, iyan po ay talagang mas magre-redound sa benefit po ng mga kabataan. So, ito na naman tayo, Kuya Elino, napatingin na naman ako dun pag napapatingin ako sa relo ng ganitong oras, kailangan kong bawasan ng mga tanong ko, kailangan kong bawasan yung mga sasabihin natin, kasi parang laging bitin ng oras, talagang hindi natin ma-discuss lahat ng Anyway, marami naman tayong episode. Kaya, nalulungkot ako, magtatapos na naman tayo, 10:52 na po, Pero, of course, talagang kami po ay magbabalik at talagang kung kayo po ay talagang curious sa mga ginagawa po ng gobyerno sa kabataan, saka yung mga partnerships po with the private sector, visit the Council for the Welfare of Children website, Facebook page, saka yung Makabata Helpline 1383 Facebook page. Lahat po ng detalye kung paano kami makontak, including yung landline na 1383 na yan, ay naandun po.
Pag may problema po kayo, kayo'y sumangguni lang sa amin at kami sasagot po sa inyo. Siseryosohin namin ang lahat ng tawag po ng mga bata. So, paano ba to, Kuya Elino? Paano ba? Magpapaalam na yata tayo. Gaya po dati, Kuya Jello, okay naman po at may susunod na episode po tayo sa darating kada Sabado. Again, every Saturday po tayo, no? Makabata Teleradyo, every Saturday, 10 to 11, Radyo Pilipinas. Of course, nagpapasalamat po ulit kami kay Attorney Miles sa Miriam College of Child Rights Advocacy Center para sa inyong pag-live guest po dito sa ating Makabata Teleradyo. And of course, sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayong umaga, kita-kita po ulit tayo. Next week, kita-kita po tayo at of course, bago tayo magpaalam, sabay-sabay po nating sabihin, basta bata, kami po ang bahala. Thank you po. Thank you po. Thank you. Have a nice weekend. Makabatang weekend po sa ating lahat. Thank you. Human rights. At ito rin na ito ay nasa aktibo sa USCRC yung lahat ng karapatan ng mga bata. At also mga sa ating dito Makabata Teleradyo. Basta bata. Tapos medyo nag-aari yung paanan. Tapos mas louder pwede po sa mga yung mga address meron natin pag po ano po natin. Kami po ang bahala. RP3 alert. RP3 alert. Ano po yung nakakaranas at sila lang po yung may anak. Kaya naman po kung papakinggan po natin yung boss. Let us collectively explore innovative solutions, share insights, and foster a community that values the potential of every child, regardless of their abilities. So ito yung sabi ko kanina mo na ang target nito ay ang ating mga bata at may responsibility sa bawat data center. Istasyon ng PCG ay mapapalakas na rin ang monitoring sa isang sa China na hindi isinusuko ng Pilipinas ang karapatan So ito yung sabi ko kanina mo na ang target nito ay ang ating mga kabataan na may responsibility sa bawat data center.
yan kay Scam Watch Pilipinas Co-Governor Art San Maniego. Sa paglintang partikular sa mga ahensya ng pamahalaan dahil sa mga posibleng So, ito yung sabi ko kanina, no, na ang target nito ay ang ating kabataan. Sa ibang mga bansa, sa mga government-issued devices. Yan ang pahayag ni Scam Watch Pilipinas Co-Governor Art Samaniego. 81 persons deprived of liberty sa QCJMD inaasahang makakalaya ngayong Disyembre. May ulat live si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Yes, Ray. Inaasahang mapapalaya ngayong buwan ng Disyembre sa Quezon City Jail, male dormitory ang may 81 persons deprived of liberty. Ayon kay Entering the right to life for all. Under the Leyte administration, the prioritization of children's rights and welfare stands as cornerstone of our vision for a truly inclusive and sustainable Zamboanga City. Our commitment is not merely a declaration, but a live reality, where the rights of our children are championed, protected, and celebrated. We have poured in a total of 285,868,764 pesos for this prioritization. And in particular, I wish to highlight the most pronounced of these allocations. Information and Communication Technology Equipment, PDL sa buong bansa. Sabi pa ng kalihim, bumaba na sa 238% ang overcrowding sa mga jail facility mula sa 281% noong Enero ngayong taon. Laya, ito sa Ray may sasabihin ako. Alam mo ba, palagi akong sinasaktan. Paghahanap ng nawawalang Piper Cherokee Plain sa Sierra Madre Mountains sa Isabela, paglabag sa karapatan nating mga bata, tulad ng karapatang buhay, maproteksyonan, mapaunlad, at makilahok. Halika, sasamahan kitang tumawag sa mga bata helpline. Piper Cherokee Plain RPC 1234 sa kabundukan ng Sierra Madre sa lalawigan ng Isabela. Makabatang araw, ito po ang Makabata Helpline. Ano may tutulong po sa inyo? Mga nagsasagawa na ng ground search sa bahagi ng San Mariano, Dinapige at Talanan sa Isabela na posibleng kinaroroonan ng nasabing eroplano. Nabati na isang search and rescue team ang nagtungo sa Barangay Bibihan, Talanan na kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Palanan